Hi mga inay! Welcome back sa ating YouTube channel mga inay. For today's video, another tutorial na naman po tayo mga inay. Yung magiging tutorial natin today is medyo kakaiba siya mga inay. Masyadong sensitive yung ituturo ko sa inyo, yung isi-share ko sa inyo. Ayan yung ating pang bleach mga inay. As you can see mga inay, kung napansin ninyo sa ating title or sa ating thumbnail, paano ba mag regrowth bleach hair sa mga bagong tubong buhok mga inay. Siguro yung buhok ng ating customer mga inay, nasa 4 inches yung kanyang haba, yung tubo ng kanyang buhok mga inay. Tapos mga inay, gagamitin ko is 6% na developer lang mga inay. Maraming nagtatanong kahit sa aking social media account, may Facebook account mga inay, kung paano daw ba mag-bleach ng buhok na bagong tubo mga inay. Nang sa ganun mga inay, sineshare ko sa inyo tong video tutorial natin na to para maiwasan po natin yung ma-damage or magputol-putol yung hibla ng buhok ng ating client mga inay. So ayan na mga inay yung buhok ng ating customer. Kung napansin ninyo, ayan, feeling ko mga inay nasa 4 inches yung bagong tubo niya or to 5 inches. Tapos sa dati niyang baba mga inay, dati na rin siyang may bleach. So ngayon mga inay, isi-share ko uli, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-a-apply ng pang bleach color mga inay, nang hindi magpuputol-putol or magra-rubby right. Kaya naman mga inay, sana makapag-stay kayo mula umpisa hanggang sa tayo ay matapos sa ating tutorial mga inay. Kaya naman, kung bago lang kayo sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe my channel mga inay. I-hit nyo na rin po yung ating bell notification para lagi po kayong ma-notify, updated sa tuwing may bago tayong video na i-upload ng bongga na mga inay. Okay, let's proceed to the screen mga inay. Mga inay, yung simula ng pag-a-apply ko dito, dahil yun nga, i-regrowth natin yung hair or uumpisahan nating applyan sa pinaka-roots niya. Kaya ang gagawin ko mga inay, isasagad ko na siyang a-applyan ng ating pang-bleach. Like I was before. Oh, I will find a way back from the rain and the storm. And I will form a picture of my future painted in gold. And time ain't got no reason when you're lost in the light. Show me the light to lead the way. I need some time to be okay. Keeping track of what I know now, and I will form a picture of my future painted in gold. And time ain't got no reason when you're lost in the light. Show me the light to lead the way.
Ayan mga inay, kung napansin ninyo yung pinakadulo ng buhok ng ating client, mga inay, luto na rin sa bleach. Para ang ginawa ko, maiwasan nating magputol-putol or magkaroon ng pagkaka-rubberize mga inay. Ang ginawa ko, inoffer ko sa kanya, sinuggest ko, dahil pag hindi naman maselan yung ating gagawin mga inay pag magpapa-bleach color, i-offer na lang natin na wag nang lagyan yung pinakadulo mga inay, nang sa ganon para maiwasan natin yung pagkakaroon ng damage or pagkaka-rubberize lalo or baka magputol-putol pa mga inay. Mga inay, yun na nga, andito na ulit tayo sa pinaka-sensitive or sa special part ng ating tutorial mga inay. Bali, ang gagawin ko, ibababad ko siya ng 20 minutes lang muna. Itatry natin siya kung mag-i-effect na kaagad yung ating pang bleach. A few moments later. Ayan mga inay, natapos ko na yung 20 minutes mula sa unang pagkakababad ng ating pang bleach mga inay. Ngayon naman ang gagawin ko, mag-a-add ako, bali nagtimpla na uli ako ng pangalawang gamot na hindi na siya ganoon karami sa unang timpla ko mga inay. Bali ang ginagawa ko, nagre-retouch ako. Tapos kung saan yung mga may part na hindi pa siya ganong katingkad mula sa ating pagkaka-apply ng bleach mga inay, ayun yung ulit-ulitin kong applyan ng gamot para magpantay siya kahit papaano dun sa pinakadati niyang may bleach na mga inay, dun sa pinakababa ng dulo ng buhok ng ating client mga inay. Oh, I won't be so cold like I was before. Oh, I will find a way back from the rain and the storm. And I will form a picture of my future painted in gold. And time ain't got no reason when you're lost and alone. Show me the light to lead the way. I need some time to be okay. Bali, natapos na naman tayo mga inay mag-retouch ng ating pang bleach. Mga inay, magbababad uli ako dito 10 minutes lang. Basta lagi po ninyong tatandaan mga inay, pag tayo ay magbi-bleach, dapat alaga tayo sa minuto sa pagkakababad ng buhok nang maiwasan ng magputol-putol at mag-rubberize. A few moments later. Ayan mga inay, natapos na natin siyang i-bleach. Kung napansin ninyo mga inay, sa resulta ng ating pagkaka-bleach sa buhok ng ating client, dun sa baba mga inay, hindi ko na nilagyan ng bleach or hindi na ako nagpatong. Tapos mga inay, kung napansin ninyo kung hanggang saan ako nagsisimula ng pag-a-apply ng bleach mula sa kanyang roots, tapos kung hanggang saan lang yung nalalagyan, ayan, kung napansin ninyong mabuti, mas medyo matingkad ng konti mga inay. Yes mga inay, pag ang client natin, pag regular customer na natin or alam naman natin hindi masilan, okay lang po yung ganong resulta. I-explain na lang natin, wag na natin sabihin na or wag na nating i-offer na kailangan yung mas matingkad pa, para nang sa ganon mga inay, maiwasan natin yung pagkakaroon ng damage mga inay. Mahalagang pagka ang buhok ay dati ng may bleach, tapos i-roots natin, i-regroot natin ng bleach, mga inay, lagi po nating tatandaan, dapat 6% lang po yung ating gagamitin, dahil delikado nga naman po talaga kung tayo po ay magbi-bleach or magpapa-bleach, lalo na yung mga inay natin dyan na mahilig magsarili ng kulay kapag sila ay magbi-bleach mga inay.
At kanina mga inay, nung binanlawan ko yung ating customer, ginamitan ko na lang siya ng treatment. Or depende po sa inyo kung meron kayong kahit anong klase ng treatment or Brazilian, mas okay po yun mga inay. Tapos hindi ko na po pinakita yung pagkaka-blower, bali pinatuyo ko lang siya sa blower at ginamitan ko ng roller brush natin hanggang sa mag-flat siya ng konti na ganyan mga inay. Kasi mga inay, hindi natin siya pwedeng planchahin kasi may tendency na mag-rubberize yung buhok ng ating customer. At paalala ko lang po uli sa inyo mga inay, minsan talaga merong client na nagdi-deny pa sa buhok niya. Keso hindi raw siya nagpariban mga inay, kaya minsan malalaman naman natin mga inay kung hindi rebanded yung kanyang buhok bago siya magpa-bleach mga inay. Kaya dapat yun ang importanteng mahalagang malaman muna natin mga inay kung nagdaan ba sa riban yung buhok ng ating customer mga inay. Tapos wag niyo pong kakalimutan pag magbi-bleach tayo, wag nating dinadalasan gumamit ng 9% or 12%. Maliban na lang mga inay kung hindi tayo magsisimula sa roots or kung alam naman nating matibay yung buhok ng ating i-bleach mga inay, para maiwasan din po natin yung pagkakaroon ng yun nga, yung tulad ng sabi ko kanina, yung magpuputol-putol siya or baka mag-rubberize pa mga inay. Kaya naman mga inay, sana nagustuhan nyo yung ating tutorial today, at kung bago lang kayo sa ating YouTube channel, please don't forget to subscribe my channel mga inay. Isama nyo na rin po yung ating bell notification para lagi kayong ma-notify sa tuwing may bago tayong video na i-upload ng bonggang-bongga na mga inay. Kita-kita tayo sa ating next vlog. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.